The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Happy New Year! Happy Friday! Good evening, Cha and Ted. Bakit good evening? Dali, akala ko Bakit ba, good evening? akala ko ba nasa, ano ka ngayon, nasa Nueva Esitex? Ecija. Oo nga, oo. Oo nga. Oo, kaya nga kami komportable dito. Oo. Inex ko si Seth. Sabi ko, agahan na lang para hindi na ako mag-isip-isip pa kung may signal. Oo, kinabahan si Pastor sa signal. So, inantala niya yung pagpunta niya. Ay, ang daldal kasi ni Baby Boy. Ay, sorry, Pastor. Ay, sorry. Oo. Sorry, Okay lang. Pastor. Mahalaga yung kay ang pangalan ng Fernando. Si Tatay Fernando. Fernando. Oo. Oo nga, walang problema. Hindi, tsaka si Basta Tate, nakakatulong tayo. alam mo si Tate Fernando, no, ang kagandahan dito sa kanyang pamilyang ito, meron din siyang anak nga na I think, no, nakapag-asawa, ng pastor. Ay, yes. Right? Yes, oo. And then they are active din sa kanilang local church doon. Yes. So matter of fact, if you recall, nung una silang tumanggap ng biyaya, agad din ginawa mag-ambag, no? Sa doon sa simbahan. kanilang simbahan. Ito yata yung electric fan. Oo, na nagbigay sila ng electric fan sa simbahan. kasi Na nagpadala kailangan din ng daw. video sa atin. Nakita natin yun. At yung kapayakan din po ng kanilang buhay. Amen. Yung pag tinanong mo, Correct. mga magkano ho bang kailangan, yung iba ho, with all due respect, di ba? Ang iba, pagkakataon ito, alam mo yung magbibigay sa'yo ng pagkalaki-laking halaga, pero sila kapayakan po. And then, nagpapakatotoo lang Amen. sila. Oo. Kaya ho kami humahanga sa kanilang pamilya. Kaya po, the more dumadagsa ang ganitong biyaya. Amen. Sige. So, Brad Jeff, thank you again. See you on Monday. Wala pa. Teka lang. Eto na, Pastor. Oo, Final sorry. preaching for 2023. Pero magbabalik si Pastor. Para sa ating programa. Yes. Alright. Pero magbabalik si Pastor on Monday. Pero bagong lahat, ito na, Pastor. Inaabangan ka na. Meron ba tayo, Meron tayo sa January 1. Ay, oo. Opo, meron. opo. Ano meron? Tayo lang, Brad Jeff, meron. Ewan ko lang yung iba dyan. Meron tayo dito. Meron tayong lahat dito. Kasi kami dito sa himpilang ito Si Direk ay Grace ay patawa-tawa doon. mga uring manggagawa. Ngisi. Hindi. Dito kami nila Rome. Oo. Dito ka. Direk Joey Sino ba? Perez. Taas kamay ng mga naka-duty sa January 1. Eto, yan. Taas kamay. Eto kami. Guys, Ito. mabuhay kayo. Okay. Si Direct Grace, dyan natutulog yan. Oo. Sige, so Brad Jeff, ano ang magandang balita today? Si Tatay Totoy Sige. Guanyo, malapit na naman ang kanyang kaarawan, Pebrero. Yan, lagi itong inaabangan din. At maging si Tita Loli Mara at Tita Chit Salud. Okay, go ahead. Alright, Brad Ted, marami rin nag-aabang sa atin sa Cabanatuan, si Doc Lea Joyce. Magkita-kita tayo later sa Woodside Restaurant ni Tita Nympha Bulanan. Thank you so much for tuning in. Araw-araw daw naka-tune in sa atin yan. At happy birthday din po sa aming kaibigan na si Louie Patron. Anyway, papasok na yung bagong taon. Tama si Cha, ito yung last preaching ko for the year. Ito po ay conclusion lang halos to ng araw-araw ko sila sabi rito pag nakita niyo tong verse natin. Normally, pagpapasok yung bagong taon, of course, na-excite tayo. Hopeful nga ang karamihang Pinoy, 96%. Yun nandito po sa SWS survey. So lahat hopeful and that's great. Sabi nga ni Tatay Fernando kanina, harapin natin ang bagong taon na may pag-asa. Marami na naman kasi tayong haraping hamon ng buhay. Yung mga naiwanan natin ng 2023, I'm sure dadalhin pa natin yung mga hamon na yan sa 2024. Para minsan iniisip natin, paano ba natin itong haharapin? May konti lang po kong payo na marapati nyo. Araw-araw ko naman ito sila sabi sa inyo, pero sana po bigyan natin ng bigat, bago natin personal na buhatin yung mga bigat ng hamong haharapin natin. Talaga pong tayo ay mag-focus lamang sa isang Diyos na talagang magbibigay sa atin ng comfort in times of these challenging times. Sabi po sa Salmo 55:22, Psalm 55:22, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya, hindi niya pababayaan ng mga matuwid magpakailanman. Ano po itsura nun? Pag sinabing ibigay natin sa lahat sa Diyos, bibigay mo ba yan
biyanan mo sa Diyos kung yan yung hamong hinaharap mo. Unang-una po, okay, sabi po rito, huwag muna tayong umasa sa sarili nating kakayanan. Madalas po kasi tayo, si God parang spare tire. Hanggat hindi tayo running flat, hindi mo pupuntahan. Ako nga po, hindi ko alam kung saan nakalagay spare tire sa kotse ko eh. So minsan ganun tayo, hanggat kaya natin, sige, diskarte rito, diskarte doon, mandadaya dito, mandadaya doon, illegal dito. I mean, ang dami nating gagawing diskarte, may connection sa ganito, bago tayo talaga tumakbo sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos, do not lean on your own understanding. Sabi, in all your ways, mag-lean ka sa akin ka sumandal. Ano po ibig sabihin nun? Kumonsulta tayo sa mga katuruan niya. Ito yung mga araw-araw kong tinuturo dito. Paano ba'y pamuhay yung buhay? We're making thousands of decisions every day. Bawat desisyon natin, ang una mong tanong, matutuwa ba ang Diyos sa gagawin ko na to? Okay, ikalulugod ba ng Diyos? Kaya ko bang sabihin to sa asawa ko, sa anak ko, itong gagawin ko na to na desisyon? So, may mga bagay po na simple lang minsan yung pang-filter. Lord, matutuwa ka ba kung gagawin ko to? So, at sinabi po rito sa mga namumuhay ng matuwid. Again, gusto natin itong pangako ng Diyos na to kasi ang sabi, alagaan kita, hindi kita pababayaan, magpakailanman. Pero ang tanong, lumalakad ba tayo ng matuwid? O baluktot or masama ang ating pamamalakad sa buhay? Again po, itong 10 na to ay may requirement. Ang paglakad na matuwid at ang pagbibigay ng lahat ng ating mga alalahanin sa Diyos. Salmo 55:22, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya, hindi niya pababayaan ng mga matuwid, magpakailanman. Panginoon, it's the end of the year. Marami kaming naging diskarte ng 2023 na malamang nagdulot sa amin ngayon ng pain, ng sakit, ng pagdadalamhati. May mga desisyon kaming ginawa nitong taon na to na talaga namang palpak at dahil unang-una wala ka sa picture, pangalawa nag-rely kami sa sarili namin diskarte na kahit illegal or immoral, basta maipilit ang gusto. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng grace to accomplish yung mga purpose mo sa buhay namin. Mahirap mang gawin. Even magmumukha kaming minsang engot o magmumukha kaming mahina. Lord, basta't nasa tamang at matuwid na daan, alam namin ang huli, magandang ending. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga baluktot naming gawain na ginawa noong 2023. And hopefully, 2024 will be a better year. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa pagkakataon po na makarinig po ng magandang balitang hatid ng The Daily Bread. Lord, thank you sa buong taon po ng paghatid ng magandang balita ni Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. And bless him sa kanyang misyon araw-araw. Lord, salamat po sa mga tulad ni Tatay Fernando na nagbibigay po sa amin ng inspirasyon at salamat po sa lahat ng mga inspired sa pakikinig po sa kwentong buhay ng aming mga kapanayam na nagbubukas po naman ng daloy ng mga biyayang ito na nanggagaling po sa inyo. Amen. This we ask, and we say, and we pray. In Jesus' name, Amen. 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 What a glorious Friday Yeah. morning indeed. Amen. Salamat na marami, Brad, sa iyong sakripisyo. Salamat na marami sa iyong panahon na binibigay sa ating programa. Sa mga nag-aabang po sa segment ni Brad Jeff, muli po, thank you very much. Stay tuned until 10. Until mamaya na po. Kay Heart to Heart. Yes. Okay. Sige, so Brad, ikaw ba'y babiyahe na ngayon o talagang na-delay ang Yes. biyahe mo? Then, nakastart na yung sasakyan ko kanina pa alas 8, Brad. Malamig na ang aircon nung kahit pa paano. Oo. Oo. De, gusto ko rin, Ted, magtapos yung taon na maganda yung signal natin kaysa mangangapa tayo ng signal end of the year. So, okay lang yan. Makapag-intay naman yung aming reunion. Hindi naman kakain yun hanggat wala ako dahil wala magdadasal. Yun. Akala ko dahil walang magdadala ng pagkain. Magdadasal. Okay Tama. yun, ha? Oo. Oo, ha? The gathering will not start without the pastor. Parang... Or without a prayer. Oo, no. Hindi magsisimula kung walang prayer muna sa kainan. Parang, di ba nga, no, a professor is never late. Because the class will never start without the professor. Oo, tama. Ganun nga, no? Parang di ba dito sa programa, nagdadasal ka din muna bago magsimula. So ganun daw sa kanila. Bago kakain, dasal muna. Okay, pero si Amen. Chacha baliktad. Kain muna, tapos
Tulog. Wala. Wala magdasal. Kain tas dadasal. Magte-thank you na nabusog. Okay. Anyway, sige, sa Brad Jeff, salamat na marami. We wish you a very meaningful and Prosperous New Year. and also, kumusta mo kami sa iyong mahal na ina Hacienda. at sa iyong mahal Magandang na asawa. biyanan. Ate Grace, Happy New Year. Ayan, at sa mga anak ni Pastor, Yes, Happy New Year of po. course. Sige, safe Mami travels. Angie. Salamat, Brad. Okay, si Nanay Helen at si Tatay Joselito Eliscopides, makita-kita tayo, tumatag kayo. Malaki-laki itong dala ko. Okay. May pakabog, okay? May paandar. Okay. Alright, Brad Ted, maraming salamat again sa inyo ni Chacha and of course the rest of our team dyan sa Radio 5. Marami pong salamat sa opportunity binibigay niyo sa akin every single day. Dito po yung Daily Brad, makita-kita po tayo sa Monday. We'll see you, your daily dose of inspiration. God bless. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.